Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. Sobrang daming pag-uusapan na tatalakayin natin na kung saan napaka-importanteng malaman po ng lahat. So kanina, marami na naman po ang bashers dito po sa Itbulaga live chat YouTube channel ng TBJ. So maraming nagtatanong kung replay daw, kung recorded daw, hindi daw live. Grabe no, parang bago ng bago lang. So ang Itbulaga ngayong araw po ng Lunes, so ulitin ko lang ulit, pre-recorded, fresh episode po ito. Okay? Kasi maraming nagtataka, bakit andun agad si Miles Ocampo sa sugod bahay? Kanina nasa studio lang siya ng Itbulaga. So kanina po mga Kadabarkads, mas pinainit po ng panibagong segment ng Itbulaga itong programang sinusuportahan po natin. Ibinalik po kasi ng Itbulaga itong Porinoy na kung saan ay dati na po nilang segment. Ngayon naman, ang title po ng bagong segment ay Porinoy The APAM Invasion. Pero ganun pa rin po yung setup ng segment, talent search pa din. So ito palang Porinoy mga Kadabarkads ay original talent search for pure foreign men who have become Filipinos at heart after years of living and working in the Philippines. The competition challenged these foreigners to pronounce difficult Filipino words, 'di ba kanina, and give them the opportunity to delight local viewers with their Filipino-inspired talent, wit, and charm. So yun yung nakita natin kanina, hindi po ba? Pinagbigkas sila ng saging, tapos yung word na kaakit-akit kung sino yung makapag-pronounce doon ng tama, 'di ba? Tapos, nagpakita sila ng talent nila, yung mga ano po ng mga Pilipino. So, ito po pala ay coined and popularized by Joey De Leon. The title of the segment is a portmanteau of the word foreigner and Pinoy. The inaugural edition was well received by the public for featuring foreigners who love the Philippines enough to learn its language and adopt its local culture. Its success resulted in several new editions as well as spin-off female version of the segment titled You're My Porinay. So kanina, ang dami pong na-excite mga Kadabarkads nang ibinalik po ng Itbulaga etong Porinoy. Kasi eto na naman tayo, 'di ba? Isang exciting na segment na naman yung bumalik dito po sa Itbulaga na siyang minahal nating lahat noon pa. And since binalik nga po itong Porinoy, merong mga pumupuna na dapat si Atasha Mulak lamang daw at si Ryan Agoncillo ang nag-host or nag-i-interview dito sa Porinoy na sumasali daw sa segment kasi bagay daw kina Atasha, kila Ryan Agoncillo ang segment na to. So alisin daw si Miles and si Alan and Raisa May. Yan po yung komento ng ilang nababasa ko dito po sa comment section ng TBJ. So isa lamang po yan sa opinion ng mga viewers, online viewers po ng Itbulaga kanina. Pero overall, maganda po ang takbo ng bagong segment ng Itbulaga na sinalangan po ng Porinoy ng Valenzuela at Porinoy ng New Zealand na si Chasco and Juan Daniel support. Kaya naman silang dalawa mga Kadabarkads ay tie sa first day po ng Porinoy The APAM Invasion. Samantalang pag-usapan naman natin etong panibago pong statement na sinusulong po ni Tito Soto na kung saan ang lalabag po sa batas na kanyang isusulong ay magmumulta ng humigit kumulang ng 2 milyon. So, ito po ang katapusan na ng mga nagpapakalat ng fake news na kumakalaban sa mga Soto. Sabi ko po kasi dito, isusulong ni dating Senate President Vicente
Tito Soto III ang isang panukalang batas na magpapahayag ng iligal ang fake news at fake content. Layunin ng hakbang na ito na labanan ang lumalalang problema ng maling impormasyon at protektahan daw ang publiko laban sa panlilinlang. Noong 2019, inihain ni Soto ang Anti-False Content Act Senate Bill No. 9 na naglalayong gawing krimen ang malisyosong paggawa o pagpapakalat ng maling impormasyon sa internet. Sa ilalim ng panukalang ito, maharap ang sinumang lumalabag sa parusa ng pagkakakulong at multa na maaring umabot hanggang 2 milyon depende sa bigat ng paglabag. Kasama rin dito ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon gamit ang peking accounts o nag-aalok ng serbisyo sa paggawa ng peking nilalaman. Ang pagpapatupad ng batas na ito ay ipapasa sa Department of Justice Office of Cybercrime kasama ang tulong ng Philippine National Police or PNP, Cybercrime Division at National Bureau of Investigation or NBI. Sila ang magkakaroon ng kapangyarihan na mag-utos ng takedown or pag-block ng maling nilalaman sa internet. Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya at social media, inaasahan ni Soto na makakatulong ang panukalang batas sa pagpigil sa pagpapalaganap ng maling balita at pagbibigay daan sa mas responsableng paggamit ng internet sa bansa. Ayan po, Soto, isusulong ang batas laban sa fake news. So, grabe po ito mga Kadaver Cards. Meron po talagang pagkakalagyan itong mga nagpapakalat ng fake news. Lalo na po yung mga nababasa nyo sa social media na kung saan pinagkakalat na si Bossing Big Soto ay naano daw si ganto ganyan, di ba? Si Daver Cards host Main Mendoza. So, ito ang parusa. Pagkakakulong po ha. Pagkakakulong. Tapos, aabot ng 2 milyon ang multa po. Depende po yan sa kanyang ginawang fake news o paglabag. So, eto na po ang katapusan ng mga kumakalaban sa mga Soto and syempre, yung mga nagkakalat ng fake news. Sa oras na maupo po si Tito Soto sa Senado, yan po ang inyong katapusan ngayon. Kaya kung ako sa inyo, sulitin nyo na yung paggawa nyo ng fake news kasi sa mga susunod na buwan, meron na kayong kakaharapin na multa. At ang matindi pa doon ay makulong kayo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa gumanap po kay Pepsi Paloma na si Red Bustamante. Matapos po kasi siyang pag-usapan at mag-trending sa mundo ng social media, abay napansin pa siya ng isang company at kinuha pa po talaga siya bilang endorser. Sabi nga dito, mula sa controversial na pelikulang Pepsi Paloma ni Daryl Yap, naging daan naman ito sa lead star na si Red Bustamante para maging bagong endorser ng isang beauty product. So, blessing ito para kay Red Bustamante, mga Kadaver Cards, kasi nga sabi ko nga po, ito po ay breadwinner sa kanyang pamilya. So, malaking tulong ito. Pero, kamusta naman kaya ang kanilang pelikula? So, as of now, wala pa po tayong nakukuhang info kung kailan ba ito maipapalabas or hindi na ba ito maipapalabas dito po sa ating bansa or naibenta na kaya ito sa ibang bansa? Nako, yan po ang ating alamin mga Kadaver Cards. So hanggang dito na lamang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.